Pinuntahan niya ang bangkay nito. Alas 12 ng tanghali nang lumapag sa Pilipinas ang German fiancé ni Jennifer na si Mark Zuckerberg. Pinagkaguluhan man, naging mailap siya sa media. Mula na iya, bumiyahe siya pa Olongapo at nakarating bandang alas 4 na ng hapon. Kalmado lamang si Mark nang masilayan ang mga labi ng kanyang fiancé. Tahimik siyang napaiyak. Agad din niyang niyakap ang kapatid at nanay ni Jennifer. Si Nanay Julita naman muntik nang mahimatay dahil sa matinding emosyon at dala na rin ng init ng panahon. December 2012 nang mag-propose si Mark kay Jennifer. Paplanuhin na sana nila ang kasal sa Germany oras na maayos ni Jennifer ang visa niya. Makailang beses na raw na ipakilala ni Jennifer si Mark sa buo niyang pamilya at mga kaibigan. Nadala na rin daw nila si Mark sa hometown nila sa Leyte. Maski sila napabilib daw sa true love ni Jennifer. Buong mundo, proud na proud sila sa isa't isa. Ma-feel mo talaga na hindi lang si Jeff ang mahal niya, pati kami. Sabi daw ni Jeff na, never mind, kahit na wala akong pera, basta mahal mo ako, tanggap mo ako, masaya na ako. Kaninang umaga muling bumisita si Akbayan National Chairperson Risa Ontiveros para makiramay. Kinukundena po namin itong hate crime laban sa isang kabaroko. Bigyan ng urgency yung pagpasa ng anti-discrimination bill. Naghandog naman ng prayer vigil ang isang religious group sa lamay ni Jennifer. Nagsuot pa sila ng mga itim na ribbon, simbolo ng pakikisa sa sigaw ng hustisya. Dito naging emosyonal si Nanay Julita at nanawagang itigil ang panghuhusga na pinaslang niyang anak. Sana naman na, kasi hindi naman na sana, dahil wala kayo doon, hindi nyo alam. Kaugnay naman sa investigasyon sa kaso, wala raw kapangyarihan ng DFA na pilitin ang suspect na si Joseph Scott Pemberton na dumalo sa preliminary investigation bukas. Ayon kay DFA Assistant Secretary Charles Jose, tulad daw kasi ito ng ordinaryong krimen na magpapatuloy ang preliminary investigation kahit na hindi sumipot ang suspect. Sa ngayon, nasa Witness Protection Program na ang testigong si Barbie. Siniguro ni Delima na makakadalo ito sa mga pagdinig. Ayon naman sa mga source, nagbigay na ng affidavit sa prosecutor ang 4 na US soldier na kasama umano ni Pemberton noong gabing nakilala nito si Jennifer sa loob ng ambient nightlife bar. Ayon din sa source, nakaalis na ng bansa ang 4 na sundalo, pero ibabalik daw sila dito ng Amerika kung kinakailangan. Nagbigay na ng marching order si Justice Secretary Laila De Lima sa Olongapo City Prosecutor's Office para agad na maresolba ang preliminary investigation sa kasong murder bukas at huwag nang palusupin ng anumang delaying tactics. Si Olongapo City Prosecutor Emily De Los Santos ang magiging lead panel ng mga piskalya at siya rin ang naging head panel noong kasong rape naman ni Nicole noong 2005. Pat, ano raw ang plano ng nobyo ni Jennifer ngayon magsisimula na bukas sa pagdinig sa kaso? Mananatiling ba siya dyan para susukan ng kaso niya? Actually, sa ngayon, Lucy, hindi pa natin nakakausap o hindi pa nagbibigay sa media ng pahayag itong si Mark Zuckerberg. At pinakiusapan naman muna ng pamilya na bigyan muna siya ng panahon na magpahinga at medyo magulo pa raw ang kanyang isip. Kaya hindi pa rin talaga natin alam kung hanggang kailan siya mananatili dito, lalo na sa Olongapo City kung saan nandito pa ang labi at burol ni Jennifer. Lucy? Bang petsa daw, Pat, ng libing ni Jennifer, may naitakda na ba? Ayon sa pamilya, Lucy, sinabi nila na October 24, ngayong Friday na yan, itatakda ang cremation sa mga labi ni Jennifer. Pero mauuna raw ang isang misa at procession hanggang sa cremation. Lucy? Alright, maraming salamat, Patrick sa Manguga. Sa kabila ng nangyari kay Jennifer, wala raw nakikitang rason o dahilan si Pangulong Aquino para i-abolish ang Visiting Forces Agreement. Maging si U.S. Ambassador Philip Goldberg, dinipensahan ang kasunduan. Umaaksyon si Nazara. Sa anibersaryo ng Leyte Landing, ginunita ang matagal ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Dito, sa saligang hinihan ang kasamayan ng Pangulong at U.S. Ambassador Philip Goldberg. Walang dahilan para magkailangan ng dalawang opisyal ng bansa. Matapos kasi ang pagpatay umano ng isang U.S. Marine sa Pilipinas, Miss Jennifer Laude. Iisa pa rin ang paniwala ni Pinoy at Goldberg. Hindi dapat ibasura ang Visiting Forces Agreement o VFA. Dahil daw kasi rito, mabilis na nakasaklolo ng pagkukulan ng Amerika. Narito na kasi noon ang plano nila, maging ang kanilang eroplano at barko. Bakit natin kailangan abrogate yung VFA? Yung naming any place that doesn't have rights.